So how's your long weekend? Okay lang. And by the way, we'd like to congratulate yung mga retake ng special exam. And I found out na meron palang naka-perfect. No, may naka-perfect sa inyo. Kaya congratulations. I just wonder bakit hindi lumabas dun sa sa ating top 10. No? Kasi when I went through it, yun, lumabas yung name. Anyway, and to those, mayroong ilan-ilan pa rin na medyo kinakapos pa rin, you have to message me. Mausap tayo, no? Tingnan natin kung paano namin kayo matutulungan on that regard. Okay, bago tayo magpapatuloy, let's allow me to read a passage sa scripture. It's found sa First Peter chapter 4 verse 8. And it says here, above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. Okay. So, ito ay paalaala sa atin ng Panginoon, no, yung pagmamahal, no, kasi tulad nung napag-usapan nung natin na nakalipas na mga araw ay ang pinakadakilang pag-ibig ay yung pag-ibig ng Panginoon. Ang uri ng pag-ibig na kaya niyang punuin yung mga kakulangan, no, sa ating puso. There's always a vacuum in our hearts. Merong kakulangan sa puso natin at walang ibang makapupuno niyan. Hindi yung mga material na bagay, hindi yung mga relasyon, no? Patalon-talon tayo ng relasyon. Hindi yun uubra kasi there is a vacuum that in our hearts na tanging Diyos lang ang makapagpupuno niyan. Kaya, yun, kapag natanggap na natin yung pag-ibig na yan nang galing sa Diyos, ang ating obligasyon ay ganun din ibahagi natin sa kapwa natin yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalaala po ninyo sa araw na ito na tunay nga po kayo ang aming Diyos. Kayo ang Diyos na makapagpupuno ng aming po mga puso ng mga kakulangan o Diyos. Maraming salamat sapagkat ito po ay ayon po sa iyong biyaya. We are not worthy to receive anything from you, Lord, but you made us worthy because of your great and fathomable love. Maraming maraming salamat at Lord, itinatagubili namin sa inyo ang unang araw sa aming pong pagsasanay para sa linggong ito at hari nawa Panginoon na pagunahan niyo po ang bawat isa, ihanda ang puso at hayaan mo lamang Panginoon na tunay nga na tumimo sa bawat isa Panginoon ang aming pong aralin sa araw na ito. Patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, like what we have said, ang ating discussion ngayon ay ito yung maging pinakaunang bahagi ng ating pang-apat na module, no? So ang bilis natin, ang pacing natin is habang sinusunod natin yung ating manual, ito na, no? Nasa pang-apat na tayo na module, no? And then tayo magtatapos sa ating microbiology and pathology. And then after, if we finish early, we will I think we will focus doon sa ating sa ating mga pagsasanay na rin sa pagsasagot ng mga questions, no? Kasi it seems to me marami sa atin medyo mayroon pa ring challenge when it comes to analysis, no? Yung analysis, yung pag-a-analyze ng mga tanong at pamimili ng tamang sagot. No, kasi may mga pagkakataon na yung sagot ay halos pareha, no? When we apply the process of elimination, pag sinabi nating process of elimination, una nating titingnan sa mga choices, no? Kasi ang exam ng DOH is always multiple choice. So una nating i-eliminate, aalisin natin yung mga tanong na halatang halata na hindi siya ang tamang sagot. Ayun. Okay? So, pagka mayroong apat na choices, dalawa doon ang alam natin na hindi talaga yun
maging tamang sagot, so ibig sabihin may dalawa tayong pagpipilian. But there are times, based sa sinasabi natin, there are times na yung pinagpipilian na yun ay halos magkapareho, no? Halos magkapareho. Ano lang yun, yun yung hanapin natin na ano ang pinakamalapit na sagot doon sa halos magkapareho na tamang sagot. At yan ay kinakailangan natin ng pag-uusisa, no? Kailangan natin ng analysis, no? At kaya mahalaga na inaaral natin yung manual. At habang inaaral natin yung manual, inaaral natin ito na mayroong pag-uunawa doon sa lesson. No, hindi lang yung basta lang nagbabasa tayo ng comics, no? Talagang intindihin natin ano bang ibig sabihin nung binabasa kong ito? Anong kahulugan nito sa aking gagawing pagmamasahe? Yung ganun, no? So kasi pagka ganun yung ating understanding, unti-unti magkakaroon tayo ng ng kamalayan kung ano yung nalalapit, no, na sagot doon sa tanong. Okay? And then paulit-ulit yung sinasabi na wag kayong nagmamadali. No, hanggang sa ngayon may nakikita ako ang bilis, no? I gave you 1 hour, tinatapos na ng mga 10 to 15 minutes. Okay? So, wag kayo masyadong magmamadali. Yun lang yun, no? And then you do skimming, basahin ninyo yung alam niyo madaling sagutin, sunod basahin ninyo yung medyo mahirap-hirap sagutin at yung talagang mahirap na sagutin, mag-mini muna lang kayo. Basta never ever leave a question unanswered. Ganun yun. Kasi yung tawag natin dyan, parang nagba-blocking na lang kayo. No? So mamimili ka ng favorite letter nyo. Kung favorite letter nyo is A, lahat ng hindi mo na talaga kayang kahit anong piga sagutin, doon mo na ilagay yung iyong sagot. Yung ganun. O letter B, o whichever. Ang point doon is, wag na wag kayo mag-leave blank ng sagot. Okay. So tuloy tayo. The others, as like I said, would have to congratulate. Tinangan natin ng mabilisan yung result. Yung sa ano to ha, sa special test natin titingnan for a while. Ayan. No? So, ayan po yung mga result ng ating special. I, I, I hope you're seeing it. Nakikita nyo ba? Ayan, no? Si Michelle, siya yung nakakuha ng 100%. Okay, so congratulations sa iyo, Michelle, no? 100%. Mabilis nga sa kanya. 3 minutes, nasagot niya 3 minutes. Okay, sige po. So, for the others na medyo challenging sa inyong tanong, huwag kayong matukso na nagmamadali. Kasi minsan sa exam, sa actual exam kasi, pag ang katabi nyo, feeling nyo, ang bilis nila mag-flip ng papel, malay nyo, nag-skimming lang yun eh. No? Huwag kayong kakabahan. Kasi hindi naman nangahulugan na sasagot na yon. Like what I'm telling you, you skim first the test questions and then you identify yung madaling sagutin, yun na yung sagutin nyo. No? Pero dito sa ating setup sa online, we cannot do that because wala naman tayong hawak-hawak talaga ng papel. But ang akin lang punto is, yun lang, alalay lang sa pagsasagot. No? Okay, pero kung carry nyo naman, di pwede yung bilisan. Oh. You do it, no? Wala namang problema. Pero kung medyo hirap-hirap kayo ng konti, take your time, no? Take your time. So, ayun po. Ang pinagtaka ko lang kasi, pag ito yung, nakikita nyo ba tong slide na pinapakita ko sa inyo? Star Life, nakikita mo yung slide, yung scores? Paki-thumbs up kung nakikita mo. Okay. So, ayan. Ang pinagtaka ko lang kasi, yun dito, di ba, nito yung mga results. Kaso lang, bakit hindi lumabas yung 100%? No, si Michelle, wala siya. Okay. So, anyway, system kasi yan. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa ng system at bakit hindi niya na-consider, no? Ang akin lang napansin pala, by the way, please avoid taking 2 exams at the same time. No, although chinek ko yung sa aking tweaking na hindi pa pwedeng mag double entry.
No, I think yun yung ano natin, i-avoid lang natin ha. I think I'm not very sure kung yan ang reason kung bakit minsan na hindi yan kino-consider ng ano ng ating test uh, application, no? Okay, tuloy tayo. And right now we are dali, di pala naka-close, naka-open yung ano natin yung topic natin for today. Let's take a look at that. Ayan, okay, here we are. Yan, meron lang akong konting exercise. This is a type of a question. I don't know. Let's for a while. Ayan. Yan, meron tayong ano lang, no? Konting exercise lang to. Walang tama't mali. Tama ba yun? Walang tama't mali. Anyway, ano lang, let's just guess, no? Where can you find, saan nyo matatagpuan yung pinakamaliit na buto? Sa ears po. Eh, Ears po, sir. sinagot Ears nyo po, na sir. agad. Meron pa nga akong pagtatanong eh. Yung iba naman, wala namang ka-exciting sa buhay. Okay. Anyway, sige po. Ayun. Let's do the exercise. Okay, where can you find the smallest bone in the body? Meron tayong choices dito ha. Feet, shoulders, hands, and ears. Ayan. So kung sasagot po kayo, ano nyo po yung code 88719065. Okay, ulitin ko. 88719065 yung inyong Mentimeter code para ma-access ninyo at makapagbigay kayo ng inyong sagot. Sige. I'll give you 2 minutes or 3 minutes at most. Okay. So using your code 88719065, key in kung ano ang inyong sagot doon sa tanong na where can you find the smallest bone in the human body? Saan nyo po matatagpuan? Ayan. Let's check yung. Okay, wag niyo sagutin sa chat box. Hindi yan magre-reflect sa inyong ano ha. Wag niyo sagutin sa chat box. Sagutin ninyo yung menti.com. You are right now 19. And so far, 5 pa lang yung sumasagot. Okay, 6. 6 pa lang yung may sagot. Okay, sige. 7. 7 pa lang sumasagot out of 20. You are now 20 in the class. Okay, what about the others? Wala pa tayong 50%, no? Wala pa na yung 10. Hindi pa Ah, nakapasok yung sagot ko, sir. okay. Ayan. Number 8. O, 8 pa lang may sagot out of 20. Wala pang kalahati. Wala pang 50%. Okay. Sige, bigyan ko po kayo ng last 1 minute. Oo. Wala pang 20%. Wala pang 50% ang may sagot. The other sumasagot sa chat box. Huwag niyong sagutin sa chat box kasi hindi yung magre-reflect sa ating ano sa screen. Tuloy. Okay, wala pang 50% ang sumasagot. The question is, where can you find the smallest? No, yung pinakamaliit na buto sa human body. Ayan. Okay? So dalawa na yung sagot, no? Merong sumagot sa hands, nasa kamay, merong sumagot sa ears, nasa tenga. Yes ka. Hindi reverse to everyone ears.
Kaya ano daw, i-type ra sa niyo. Chat? Hindi daw sa chat sa mente.com. Ay, oh my God. Ah, Sir, parang hindi Oh, nakapasok sa sagot ko, sir. andali then, hindi siya i-chat. Okay, 11 ang sumagot. 12 out of 21. Ba't yung iba hindi pa sumasagot? Hindi nyo ma-access yung ano, hindi kayo, ang paraan ng pagsagot sa menti.com is gamitin nyo yung code. Sa inyong cellphone, pagka nakita nyo naman sa cellphone ninyo yung code na yon, yung blank na yon, hanapan kayo ng code. The number is 88719065. Okay. Sige po. So baka ang iba nahihiya pa rin sumagot. Mm-mm. Napansin ko lang ha na sa ating menti.com exercise, hindi tayo umaabot ng ano, ng 60%, no? Laging kulela tayo. So that means the others are not, I don't know what's the reason, but hindi kayo nakakasagot. Kung marunong, hindi ko alam. Ano naman, hindi ka sabal sa sagot. Wag kayong mag-mute pag walang sasabihin ha. Ina-unmute ko na kayo. May mga noise. Ayan. Okay, sige. Tuloy tayo. And the correct answer is what? Ayan, the correct answer is ears, no? So ito yung pinakamaliit na buto sa katawan ng tao. This is found sa tenga, no? Ito yung tenga ng tao. Ito yung stapes, no? Tatlo silang magkakapatid niyan eh. Si stapes, no? At si Encus at si Malleus. Okay? So ito yung tatlong smallest bones in the human body. Ayan. Okay, so the others, mga trivia, pag-usapan natin later on. Like for example, the largest organ in the body, ganon, no? And the largest bone, of course, malalaman natin later on as we continue our study on the later on sa anatomy, dito sa topic natin sa anatomy and physiology. Okay, so congratulations to those who made it. Ayan, 11 yung sumagot, 12 actually, the others were not able to give their answer. So the correct answer is the smallest bone is found in the ears. Okay. So tuloy tayo. Here we are sa ating pag-aaral no, ng human anatomy and physiology. So pag sinabing human anatomy or anatomy and physiology, yan, mamaya malalaman natin kung ano yung mga dapat nating malaman. Ngunit gusto ko lang kayong bigyan ng konting ano na this is just a basic study. No? Basic lang po ito. Alam nyo, yung pag-aaral ng anatomy and physiology sa larangan ng medisina, aabot yan ng mga 10 taon. Diba? Ang galing ng mga ano, no, ng mga massage therapist, aaralin lang natin ng less than 1 month. O, hindi, ano lang, no? Kasi 1 hour per day tayo eh. No? So talagang ang galing natin. Kaya yun lang sinasabi natin na yan, sabi rito, amazing. Yeah, talagang amazing. Okay. Pero wag kayong kakabahan kasi yun tuloy sinasabi ko. I'm just going to give you some pointers o ano yung pwedeng lumabas sa exam. Okay, but again, you prepare your mind mun sa analysis, no? Yung pagsusuri, yung pagko-compare, yung ganoon. Kasi yun yung paraan ng DOS ngayon, no? Ng pagbibigay ng exam. Okay, so before we go deeper into that, alamin natin, ano ba yung ating learning objective? What do we want to achieve, no? Sa ating pag-aaral sa module ng Anatomy and Physiology. So number one, for you to be able to discuss the terms being used in the study of massage anatomy and physiology. So ano yung mga katawagan? Yung mga basic terms o mga basic na katawagan na kinakailangan nating maintindihan. At
ang layunin natin actually is para kayo magkaroon ika nga ng working knowledge, no? Magkaroon kayo ng stock knowledge. Pero hindi po siya exhaustive, no? Kaya yung iba sa atin na nakapag-aral na may background na ng ano ng ng health sciences, ika nga medyo mabobore kayo ng kaunti. Kasi ah, I will not go into deeper discussions eh. Talagang yung gusto ko lang na pag-usapan natin para for the benefit of your classmates na kailangan ano pa lang to, introduction pa lang sa kanila yung patungkol sa anatomy and physiology. So for you to be able to understand the terms and also be able to identify and explain the various body regions, ano yung iba't ibang mga region sa katawan ng tao, yun naman yung kailangan natin malaman kasi pag nagmamasahe tayo, di po ba? No? Ang movement, ano bang galaw ng kamay? Ano ba yung tinatawag na anatomical planes, no? Yung sagittal, yung ganon, yung mga iba-ibang mga planes sa katawan ng tao at yung direction, no? The directions, for example, um ayan, sandali. Ang aking kaibigan pala nasa likuran. Tawagin ko muna saglit lang. Ayan, yung aking mga barkada dito na pag pinag-aralan natin yung anatomy physiology, dito yung mga dalawa kong barkada. Anyway, so ano yun, directions and then even the body movements, no? Yung mga dorsiflexion, flexion, yung abduction, yung mga ganun. No? So yun, yan, natural lang yun na kailangan natin matutunan kasi nandyan tayo sa movement, no? Sa pagmamasahe natin, no? Kailangan nating ano yun, ma-internalize, ika nga, no? May sa puso natin yung topic na yon, yung discussion na yon. And of course, for you to be able to discuss the different organ systems. Ano yung kanyang roles? Ano yung kanyang functions, gawain niya, no? Ano yung, of course, yung composition? Ano yung bumubuo ng iba't ibang mga organ systems? Okay? So, yun yung mga ano natin, no? Yun yung mga layunin natin o naisin natin na ma-internalize natin o ma-internalize nyo. Okay? So, ang sumunod naman ngayon ay, sige, pag-usapan muna natin yung anatomy. No? Actually, yung anatomy na to, nasa kasama ito sa katawagan, hiniwalay ko na lang para hindi magkaroon ng confusion kasi yung mga definition of terms na nasa ating manual, makikita nyo puro mga body movements. No? So, para lang walang confusion, hiniwalay ko yung discussion on this. Okay? So, number one na gusto nating o nais natin na ma-internalize ng bawat isa is yung salitang anatomy. Yan. Okay? Alam niyo ba yung kantang ano? My body lies over the ocean. Tama ba yan? My body lies over the sea. Yan. My body lies over the ocean. Oh, bring back my anatomy. Yan. Bring back, bring back. Oh, bring back my anatomy to me. Yan. Bring back, bring back. Bring back my anatomy. Yan, yun yung anatomy. Si Anna at saka si Tommy. Okay, patawa, no? Okay, dali. Okay, anatomy as defined is the study of the structure of organisms. Ito ay pag-aaral patungkol sa struktura ng ano, ng organismo. At hindi lang siya naka-confine kasi sa ano sa mga tao, sa mga human beings, di ba? Sabi rito, uh, structure of organisms, that means animals, mga things like those, all living organisms, and it involves examining the arrangement and relationship of organs, tissue cells, and various body systems. No, ito yung sa pag-aral ng anatomy, tandaan lagi natin, yung pinaka-keyword dito ay yung salitang structure. Struktura, yung kanyang pagkabuo. Okay? At ito ay may kinalaman doon sa, of course, yung mga iba't ibang functions. No? Isa ng struktura na to, ano yung
mga ano yung kaakibat na mga organs, ano yung kaakibat na mga tissues at mga cells, selula sa of course sa iba't ibang body systems, no? And in our study you will find out na mayroong 11. But for purposes of DOH, 10. 10 organ systems, no? Yun yung ating mga pag-aaralan. No. So that is what anatomy is all about, no? So yung kanyang pinaka-struktura yung sinasabi natin. Ngayon yung physiology naman, okay? Physiology naman ito ay pag-aaral ng mga mga gawain. Okay? The functions of various organs and focuses on the processes and mechanisms that occur within the living organisms to maintain their normal functioning. So ibig sabihin po nun, kung ang anatomy has something to do with the physical structure, ang physiology naman ay patungkol sa mga functions, sa mga gawain ng bawat isa, no? Sa sistema na pinag-uusapan natin o pag-uusapan natin, no? So ayun po 'yon, no? Yung mga activity niya, yung mga gawain niya, okay? At ang layunin niyan ay para maunawaan natin at malaman natin kung ano ang mga normal na kanyang mga functions, ano ang normal na kanyang ginagawa. Okay? Kaya pag pinagsama mo yung anatomy and physiology, ito yung nagbibigay ng malawakang kaunawaan, no, patungkol doon sa paano nabubuo ang katawan ng tao at ano ang function ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao, no? So, ayan po 'yan. So this will be our topic. This will be our ika nga yung pinaka ano natin sa ating diskusyon, no? Sa mga nalalapit na mga sumusunod na mga araw. Okay, now, tuloy tayo. Ngayon, mayroon tayong tinatawag na 5 levels of organization. So, referring to what's this? The organism, no? Ito yung katawan ng tao. Mayroon tayong tinatawag ika nga ng level of organizations na nagsisimula sa pinakamalinggit, pinakamaliit hanggang sa pinakakabuuan. Ano po 'yon? Una sa lahat, yung selula. Okay? Sabi nga ng mga dalubhasa, ang isang tao daw ay mayroong binubuo daw ng billions and billions of cells. So napakadami, no? These are microscopic elements, no, ng katawan ng tao. Mamaya mapag-aralan natin, himay-himayin natin 'yan, no? Ang sumunod naman ay ang tissues. Okay, from the cell, pinagsama-sama yung cell, yun yung binubuo na ngayon, nabubuo yung mga tissues. Okay? At yung mga tissues na napagsama-sama, nagkaroon ng ika nga ng organs or ng organ. And then, yung organ na yan na pinagsama-sama din na nagkakaroon sila ng similar functions, parehong gawain, yan na ngayon ay nabubuo yung organ systems. At ang panghuli, no, pagka pinagsama-sama mo na naman yung 11 organ systems, ito ngayon ay yung organism. So this is now the whole human body, no, na nandiyan na yung lahat, nakapaloob na lahat. Okay. Himay-himayin natin, okay? Yung ating pinag-usapan kanina na cell for a while. Ayan. Okay? Okay. Okay. Yan. So, on top of this list, yung cell. Ano ba yung cell? Ano ba yung selula, no? Tulad ng sinasabi natin, at madalas siguro naririnig nyo na yan, the cell is the basic unit of life. No? True. Totoo po yun. Ang selula ay yun yung pinakapayak
na buhay ng tao, no? Dito po we can see the definition. The cell is the smallest structural, so yung structure yung kanyang kaanyuan, and then yung function yung kanyang pagkilos, no? Unit of an organism. And typically microscopic and consisting of cytoplasm and a nucleus enclosed in a membrane. Okay. So, ayan, tulad ng sinabi natin, there are three major parts, no? Pero kung titingnan natin ito, marami pa siyang iba't ibang components, no? Let's take a look at the image here. Uh, ayan. So, ang selula, ba't ayaw lumabas? Andali ah. For a while. Ayan. Ayan. Ayaw lumabas yung aking slide. Okay? Ayun. Praise God. Okay, so ito yung tulad na makikita natin, ito yung uh, representation ng cell, no? Yung the basic unit of life. At like what we've said, there are over billions and billions of cell that composes a human body, no? So ito yung pinaka yon. Malinggit siya pero napaka powerful, no? Kasi kung wala to, kung once na ito ay affected, yung selula ng katawan ng tao, virtually yung buong katawan ng tao ay affected na rin, no? So, like what we said, kung titingnan natin, marami siyang mga iba't ibang mga bahagi sa kanyang selula, pero I would just like to focus on the three major components or three major parts. Okay? Number one is yung cytoplasm. Well, of course, the cytoplasm, ang definition niyan dito, makikita natin, ito ay pawang mga likido, likido, liquid, yan, liquid siya. Okay? Yung liquid na yan, ang kanyang, and by the way, yung binubuo nga pala nito ng selula natin ay yung tatlo, no? Before I go into the details, ay yung kanyang cell membrane, no? Ito yung cell membrane, yung pumapaikot na yan at nag-isolate niyan sa panlabas at panloob na bahagi ng selula. And we have the nucleus, this is the nucleus, and then of course, the cytoplasm. Ayan. Okay? So kung yung cytoplasm makikita natin, marami sa mga iba't ibang bahagi, no? Marami sa mga component, marami mga elements, but huwag kayong mag-alala, hindi naman natin talaga pag-uusapan yung mga detalye na yon, no? So suffice to say,
we are able to identify yung tatlong bahagi, major component ng isang selula. Okay. So, outside here is the cell membrane. No, yung cell membrane na yan ay makikita natin na ito yung naghihiwalay doon sa ano yung nandito sa loob ng cellula, interior part of the cellula and its outside environment. No? So yung environment na nasa labas nung cellula. Okay? And ito yan, tulad sinasabi natin na yung cell membrane na yan ay ano din po, the cell membrane regulates the transport of materials entering and exiting the cell. So, ano mang pumapasok, no? Ano mang mga nutrients na pumapasok sa sa cellula at ano mang kanyang eliminate, inaalis, ito ay kontrolado ng cell membrane, no? Siya po yung ano po niyan, siya po yung parang ika nga doorkeeper. No, yun po yung trabaho po niyan, no? Kaya pag papasok yung mga nutrients, papasok yung oxygen, no? Yung ibang mga sustansya na kailangan ng selula para siya ay mabuhay, para siya ay makapag-function ng maigi at gayon din, no? In the process, yung elimination naman ng wastes. Yan po ang gawain po ng ating pong uh, cell membrane. Okay. Now let's take a look at nucleus, no? Yung nucleus na yan, okay? Ayan. Ito yung nucleus, no? Para siyang itlog. Okay? So, habang ito naman yung cell membrane, ang sumunod naman na pag-usapan natin ay nucleus. Pag sinabi natin nucleus, ang nucleus ay isang uri din ng membrane na ano siya, no, na tinuturing siyang organelle na kung saan ay nandoon yung mga yung mga iba-ibang mga sustansya, yung mga chromosomes, no? Ito ay parang may mga pores, no? Parang kung titingnan mo, parang buo siya pero mayroon siya mga butas-butas na kung saan ay inaalaw niya yung pagpasok at paglabas ng mga iba't ibang mga protina at ika nga ng mga nucleic acids. Okay? So dito po yan, no, sa nucleus po yan siya nagaganap. Okay? And then the rest, ang ating makikita ngayon ay ito naman yung ika nga sabi natin kanina, cytoplasm. Ito yung cytoplasm. Iyan, no? So, ulitin natin, no? Ito yung ating cell membrane, ito yung nucleus, and then yung the rest na makikita natin parang likido siya, no? Para siyang gelatin, no? Gelatin siya, gelatinous liquid that fills the inside of the cell, no? So, siya yung bumubuo ng iba't ibang yun sa para siyang gelatin, no? Para siyang yung malambot-labot na liquid na kung saan ay binubuo siya ng tubig, ng salt, no? At iba't ibang mga organic molecules, no? So ito ay nagaganap sa cytoplasm. Okay? So ayun po, no? Ayun po yung ulitin natin, no? Tulad ng binabanggit natin kanina, ito yung tatlong bumubuo ng selula as the basic unit of life. During the exam of DOH, yun lagi yung na ako I think hindi po nagmimintis, no? In the past na almost every exam ng DOH pinag-uusapan yung selula. Kaya I want you to put into heart kung ano yung kabuuan ng selula, no? The nucleus, the cytoplasm, and the cell membrane. No? Ano yung kanyang bahagi, ang kanyang component. Ika nga. Okay? So like what I said, hindi naman natin talaga kailangang himayin, no, kasi ang dami po niya mga iba-iba mga lipid na mga chemicals, no? Tsaka yung functions niya, pero just the same, ang selula natin ay ano 'yan, kinakailangan ma-feed po 'yan, kailangan po niya ng oxygen, kailangan po niya mga nutrients, and then by itself nagfa-function din po siya like it's like a small engine na kapag ka siya nagfa-function ay nag-i-emit din siya ng mga ng mga tawag niyan ng mga waste materials, no? Ayan. Kaya ito yung bahagi sa katawan natin na kailangan din ma-eliminate, no? Habang pumapasok yung oxygen, kailangan ma-eliminate yung carbon dioxide, no? So, it's a very, very little, very small shop sa bahagi ng ating katawan pero napaka-significant ng kanyang gawain. At kung yung maalaala,
'Di ba? Pag pinag-usapan natin yung cancerous cells, no? Yung cancer na yung cellular na nagkakaroon ng cancer, dito po nagsisimula po 'yan, no? Sa cellular level. Kaya pag hindi healthy at na-contaminate, nagkaroon ng cancerous cells, no? Mayroong term diyan na nag-metastasize. Pag sinabing metastasize, yung infected na cell, yung cell na to na infected ay kakalat po 'yan at kakainin yung ibang selula, no? Hanggang sa naging malignant, hanggang sa naging umaabot na siya sa third stage level na cancer, fourth stage level na cancer which is already irreversible. Okay? Kaya mahalaga ang ating pag-aalaga sa selula sa katawan ng tao. Okay. Balik tayo. Ang sumunod naman na titingnan natin, issues naman ay mula dun sa selula, no? Nakita natin kanina, 'di ba, yung selula, the basic unit of life, and then ika nga basic structural and functional unit, no? Pero pagka pinagsama-sama mo yung cell na 'yan, kapag karaka ay nagkaroon po siya ng tinatawag na tissue. Ano naman po yung tissue? Ito ay group of cells which do the same work. No? Yung selula na yan ay gumagawa yung selula na pinagsama-sama naging tissue at ang kanyang pagkilanlan ay sa pamamagitan ng kanyang gawain. Okay? So yun yung tissue na yan, no? And here we can see that there are four types of tissues. You have the connective tissue, you have the epithelial tissue, the muscle tissue, and the nervous tissue. Yan. Pag-usapan natin bawat isa. Okay? Ito yung major component ng mga tissues. Unahin natin yung connective tissue. Pag sinabing connective tissue, it was something to do with what? May kinalaman siya doon sa tendon, yung 'di ba pag minsan pag kumakain tayo ng manok, no, na meron siyang makikita itang puting bahagi na 'yon, no, na mahirap siyang kagatin. Ayun po, no. Ito po ay connective tissue. Yung tendon po 'yan na kaakibat nakakonekta doon sa mga buto, no, sa bone ng tao. At nandyan din matatagpuan yung taba, the fat and other soft padding tissue. Okay? So connective tissue, ang purpose po niyan ay pinagko-connect niya po yung ating katawan, yung ating latest sa pag-usap natin ng musculoskeletal system, siya po yung nagdudugtong nung mga buto upang ma-perform niya yung gawain ng movement, no, yung locomotion na movement, no, yung galaw ng katawan ng tao, no. So ayan po, tingnan natin. Ayan, ito po yung connective tissue, ito po yung example po ng connective tissue. Ang sumunod naman, ayan, puntahan natin yung kanyang kabarkada, yung muscle tissue. Okay, ito po yung muscle tissue. Okay, for a while para mas maano natin, balikan ko ulit yung slide. Yan, no? So here. Okay, yung muscle tissue na yan ay binubuo din siya ng tatlong uri ng muscles, ng tissue. You have the cardiac muscle, okay? Pag-usapan natin mamaya ang ano po kakaiba niyan sa iba? Skeletal muscle and the smooth muscle. Okay. Cardiac muscle by itself, ito ay may kinalaman sa sa puso, no? Yung puso natin na gumagalaw. Since we are born, yung ating puso ay gumagalaw po 'yan, nagpa-pump po 'yan, no? Hanggang sa tayo ay ang tawag noon, mag-expire. Pag sinabing ma-expire, wala ka ng buhay, no? So gumagalaw po at ang muscle na nagpapatibok ng ating puso, gumagalaw sa ating puso, ang tawag po diyan ay cardiac muscle. Okay? So this is located here sa puso ng tao. Okay. What about the skeletal muscle? No? Katulad ng sinabi natin kanina, ito ay muscle fibers na nasa ating buto, no? Sa skeleton. Ayan. At tumutulong po yan sa tulad na nabanggit natin kanina sa movement ng ating katawan. Okay? So that's the skeletal muscle. Okay, yung smooth muscle naman niya na yan ay may kinalaman doon sa yan. Kaya nga smooth yun, hindi po siya talaga
ika nga, yung kanyang movement ay pinong-pino po, no? Halimbawa, yung pag dumulunok tayo ng pagkain, no? Dumadaan po yan sa ating esophagus, yung gano'n, no? So, kabahagi po niyan ay smooth muscle. Sila po yung tumutulak ng pagkain na kinakain natin pababa doon sa ating tiyan, no? Sa ating stomach. Okay? So, yun po ang muscle tissue, no? So yung connective tissue na pag-usapan natin kanina, ito po 'yon, no? Halos partner po yung dalawa, no? And then at ang muscle tissue naman ay yun na yun, no? Isa yung tumutulong sa pagpapakilos ng ating mga iba't ibang bahagi ng ating katawan, no? Okay. Ang sumunod naman ay ang nerve tissue. Ayan. Okay. Well, pagka narinig natin yung salitang nerve tissue, of course, may kinalaman ito sa ating utak. Okay? Sa ating utak. At yan, later we will be talking about the nervous system. Malalaman natin na yung ating brain, yung utak natin at yung spinal column at yung mga nerves na yan, siya ang bumubuo, no? Ay binubuo po sa pamamagitan po ng nerve tissue. Ayan. Okay? So, nervous system, yan po yung pinaka-main actor sa nervous system sa katawan ng tao. Okay. So, ito naman ay ang sumunod ang epithelial tissue, no? Ayan, epithelial tissue, almost similar yan sa smooth muscle tissue na pinag-usapan natin kanina, lining of the gastrointestinal tract and other hollow organs. Okay? So, ayan, no? Napaka-pino din po siya na uri ng tissue na may kinalaman siya sa pag-flow ng mga pagkain na kinakain natin, no? But just almost similar with the smooth muscle tissue na pinag-usapan natin kanina. And yet, yun po yun, no? Yun po yung ano niya. Yun po yung pinaka-main function po ng ating pong epithelial tissue. So there you are. Meron tayong connective tissue. We have the muscle tissue, the nerve tissue, and the epithelial tissue. At ang lahat ng mga tissues na to ay may kanya-kanya siya mga respective na ginagawa para maging maayos yung flow sa katawan ng tao. Okay. So the next one here is the human organs. Ayan. Okay. Pagka pinagsama-sama natin yung mga tissue na yan, ay nabubuo yan habang sa ang ultimate na yan ay nabubuo siyang isang organ. So balikan natin yung discussion natin kanina mula sa selula. Yung selula na yan, pinagsama-sama siya hanggang sa nabuo yung mga tissues, no? At ibang mga bahagi ng katawan na mayroong specific function na may ginagawa, no, may mayroong activity. And then pag pinagsama-sama pa rin po yung mga tissues na yan, nabubuo na ngayon yung human organs. No? So here we can see in our illustration, marami, no? We have, for example, yung brain, yung utak, yung puso natin, yung ating tiyan, okay? You have the kidneys, the bladder, intestines, the liver, the lungs, the thyroid, and many others. No? So, ayan. Yan na po yung pangatlo, no? Pangatlong bahagi ng ating organization sa katawan. Okay. The fourth one is the systems of the body. Yan. Okay. So, yan, favorite natin kanina yung nervous system. No, this is the nervous system. And by the way, baka magtataka kayo, bakit ang sabi ng manual is, well, sabi ng normal na anatomy literature, mayroong 11 organ systems. Bakit pagdating sa DOH, ano na lang, no? 10 na lang. Okay? Siguro kung nakapag-advance reading kayo, mapapansin ninyo may kulang. The reason for that is hindi sinasama ng DOH ang discussion dito sa guess what? Sa reproductive system, no? Hindi po sabi ng DOH, huwag niyo na pag-aralan 'yan kasi alam niyo na 'yan. Okay? Anyway, so the discussions will be focused doon sa iba't ibang systems of the body which will be tackling for the next few days, no? And few weeks. Pag-usapan natin kung ano yung nervous endocrine system, ano yung muscular system, the circulatory system, okay, skeletal system, lymphatic system, integumentary, digestive, excretory system,
respiratory system, and of course the nervous system. Okay? So, ayun po ang mga maging talakayin natin in the next few days na pag-uusapan natin. Interestingly, no, mga iba't ibang bahagi na ito, and then i-connect natin doon sa ating aralin when it comes to the massage, no? Sa ating pagmamasahe. Okay? So ulitin natin, ang tissues ay groups of cells that do the same work at ang tissues na yan ay mga halimbawa ng tissues na yan ay yung connective tissue, the epithelial tissue, the muscle tissue, and the nervous tissue. Okay? Ayan, no? At ang susunod naman, pagka narinig nyo yung salitang ano, yung mga tissue na yan na pinagsama-sama, and then that already constitutes what we call as the nagkaroon na siya ng ika nga ng distinct na structural and functional unit, kaya yun yung mga organs, no? Yung kanyang pag nabuyan, nagkaroon na siya ng personal ng specific na gawain, no? Halimbawa, intestine. Ano yung ginagawa ng intestine? Ang gawain ng intestine ay i-process, no, yung mga pagkain na kinakain natin, no? At hanggang sa darating dun sa punto ng pag-eliminate, no? Yung pag-exterminate, yung tawag nun, paglabas ng mga waste materials na 'yan, no? Ang isang magandang example is yung bladder. Ano yung bladder? Siya yung tagasalo ng mga waste na mga liquid nasa katawan natin hanggang sa ma-eliminate po 'yan lalabas sa ating sa tiyan ng tao. Okay? Sa katawan ng tao, I should say. Yan. Tayo. O yan. So, yun po yung mga organs. Now, pag binuyan uli, simple lang, madali lang siyang unawain at ito nagkakaroon na siya ng organ systems. Ayan, no? An organ system is a group of organs that work together to perform one or more functions. So yun po yung keyword doon. From the tissue, mayroon siyang specific function. Pag naging organ, mayroon siyang specific function at ganun din pag organ system. Mayroon siyang specific function or more functions na ginagalawan. Okay? And then at the end of the tunnel is the organism. Ayan. Ito na yun. Consisting of the 11 organ systems, which are the following: the integumentary, the skeletal, the muscular, the nervous system, endocrine, cardiovascular, lymphatic, respiratory, digestive, and the urinary. Yan. So, yun po ang pinakabuod ng yung sinasabi natin na 5 stages of life, no? 5 organization of life or 5 levels sa buhay sa katawan ng tao. Ayan. Ngayon, tutungo naman tayo sa definition of terms, no? Ito ay actually ang susunod kasi na talakayin natin kung mapapansin nyo sa ating manual ay patungkol na ito ngayon sa mga katawagan ng iba't iba mga riyon sa katawan ng tao, and then yung kanyang orientation and directions, and of course yung body regions and the description. But before we go into that, pag-aralan muna natin kung ano yung mga katawagan. Okay? Bakit tumahalaga sa atin bilang nagmamasahe? Kasi para magkaroon tayo ng isang kaunawaan patungkol sa mga pagkilos sa katawan ng ating pasyente. Okay? An example, number 1, abduction. Okay. So, referring to the body movements, pag sinabi natin abduction, hindi po ito yung abduction ng pangingidnap. Pero ang kanyang prinsipyo almost the same, no? Pag sinabing abduct, nilalayo. Okay? So, ganito po yan. Dito in the illustration, abduction is to draw away anything from the midline of the body. So, the normal anatomical position of a human being, no, na isang tao ay ganito, no? Ang kanyang kamay ay nasa gilid, yung paa niya naka ano 'yon, no, closely siya, no, nakatayo siyang yung feet is closely standing by paano ba 'yon? Nakatayo po siyang magkalapit yung mga paa, no? And then with the hand na yung palm facing forward. Okay. So ngayon, pag once ni-raise mo yung kamay na yan, yan na po yung tinatawag natin na abduction. Okay? Nakuha niyo po 'yon, no? So
from the side na yung kamay, itinaas mo, abduction, malayo, no? Now, ano naman yung adduction? Addition, no? Adduction brings a body part closer to the midline or midline of the body or the midline of the hand or foot in case of finger or toes. Okay, so kung ang palayo ay abduction, ang palapit na movement ay tinatawag na adduction. No? Parang malapit-lapit sa salitang addition, di ba? Dinadagdag, nilalapit. Okay? Ayun po. Sumunod naman na nakatawagan is, ayan, circumduction. Ayan. A movement of a body part so that the end follows a circular path. Mali yung illustration. Pag sinabing circumduction, paikot, no? The movement of a body part so that the ends follows a circular path, no? Paikot po 'yan, no? Parang kung paa, ginaganon, no? Yan po ang ang circumduction, circumference, no? Paikot. Yan po. And then depression refers to the movement inferiorly or downward. So kapag ang paa ay binababa mong pag ganon, no? Ganun ba? Kikita nyo ba? No? That is depression. Okay? Or ganon naman sa balikat. Pag binaba mong ganon, depression po yan. No? Parang depressed na tao. Pero pagka naangat, mamaya makikita natin po yan. But anything that moves downward, the movement is inferiorly. Pag sinabing inferiorly, pababa, no? Or downward, that means that is described as depression. Ayan. Okay? So dito na papasok si dorsiflexion. Dorsiflexion involves upward flexing of the foot at the ankle. So ito na ngayon yung ang gumagalaw ay itong bahagi ito ng ating paa, no? Ito yung dorsiflexion. Okay? I'm sorry. Upward flexing pala pag hindi pa ikot. Circumduction po yung paikot. Pagka flex natin pataas, yan po ay dorsiflexion. Okay? Paakyat. Yan. Malinaw ba? Okay. So basta pag circumduction, paikot, depression, pababa, dorsiflexion, ito yung bahaging ito ay nakaliyad pataas. Okay. Next. Eversion. Okay, ano ang eversion? Eversion involves turning the foot laterally. Pag sinabing laterally, pa gilid, no? So that the sole faces away from the body. Okay? So, ito yung pagkilos ng paa na to, palabas, no, patagilid pa palabas, yan po ang eversion, no? Palabas, eversion. Okay. Now, pagka papasok naman, okay, papasok naman opposite, no? Ito yung nandito yung yung pinakagitna ng katawan natin, no? Sa katawan natin, papasok po 'yan, nagiging inversion. Okay? Inversion occurs when the foot move medially to the sole faces, so the sole faces inward, no? So yung lapalapa. Okay? Pagka palabas, eversion, kapag papasok, inversion. Okay? Nakikita nyo po? So, we're not talking about the foot, no? The feet, I'm sorry. Yung pa, feet, dalawa. Pag mag-isa, foot, yung ganon. Okay, ulitin natin. Pagka narinig yung salitang eversion, ito ay palabas. No? Yung paa natin nakapag ganon, nakaliyad palabas. Pag sinabi nating inversion, nakailiyad yan paloob. Ayan. Kunti na lang. Okay? Ang sumunod naman ay itong mga flexion, no? Extension, it is the opposite of flexion. Extension causes the parts of the body to straighten out. No, nauna yung extension. So, mula sa position na ganito yung paa, pag binalik natin, no, minove natin na bumabalik siya sa normal standing position, ang tawag diyan ay extension. Okay? Ano naman yung opposite?
Ang opposite na extension ay flexion, no? Dapat nagsisimula sa flexion, di ba? This is the standing normal standing position at inangat mo yung paa mo palikod, no? This is a movement that bends a joint so that the angle between two body parts is decreased and the creased parts come closer together, no? So, pag ginanon natin yung paa palabas, no? Ang tawag diyan ay flexion. Okay? So narinig yung salitang flex, 'di ba? Pag sinabing flex, talagang nag-uunat 'yan. Okay? Pero pag binalik mo sa dating ayos, ayan, there you are. This is now what we call as extension. So, yung nakikita natin kanina ay illustration natin dito sa lower extremities. What about sa upper extremities, no? Sa kamay. Okay, sa upper extremities, ang extension ay yung palabas, no? Palayo. Ano yung flexion naman ay ano, yun yung mang forward. Okay? Forward siya, no? So magkaiba yun sa paa, no? Ito yung extension ng paa, bumalik sa normal standing position, yung flexion niya ay nag-bend siya palayo, palabas. Okay? Pero sa upper extremities, sa katawan, sa kamay ng tao, pag sinabi natin extension, ito ay yung kamay from a normal standing position, inunat mo palabas, naging extension. Okay? And then pag inunat mo from the standing position with your hand on the side, pag inunat mo paharap, nagiging flexion. Okay. So malinaw po 'yon. Ayan, huwag kayong mag-alala, yun lamang po. Meron palang konti pa. May dagdag pa tayo. Yan. Hyperextension. Ito naman pala. Excited. Ano? Hyperextension. It is the movement beyond the movement of extension. Okay. So extension natin pag ganun lang kanina, di ba? Hmm. Pero ito sa image natin, ito yung extension pag ganun na movement, pero yung hyperextension moving beyond, no? So lumiliyad siya, parang PMA, di ba? Kita niyo yung mga PMA pagka nagkaroon sila ng inspection, nakaliyad silang ganun, no? Nakaganon, liyad 'yon. That is what we call as hyperextension. No? More than the normal movement na extension. Kasi sabi natin extension kanina is hanggang ano lang, no? Hanggang yung sa kamay, hanggang sa front lang siya, no? Hanggang sa mga 45 degrees. Pero pag sinabing hyperextension, sobra. Gumagano na talaga. Lumiliyad. Okay? Ayan po. Ayan. O, meron pa pala eh, no? Okay, sa plantar flexion naman, ito yung paa natin, no? Kanina yung dorse, nakita natin kanina, 'di ba? Sabi natin is pag sinabing dorsiflexion, nakaliyad pag ganun yung ating mga ano, yung mga toes natin, no? Yung mga daliri sa paa, nakaganon. Pero pag sinabing plantar flexion, bumababa, bumababa, no? Pumapaibaba. Ayun po. Alan Espanol. Andali ah. Okay. So, yun po, plantar flexion. Sa kamay naman, pronation, ayan. Turning the hand so that the palm faces down. So, pag ganon, no? That's pronation. Okay? So, ito yung posterior ng ating kamay. Pag ginanon mo yung kamay, pronation. Parang yung positioning ng ating katawan ng pasyente, di ba? Ito po yung naka-prone position. Okay? Pag nakatihaya, ayan. Sorry, nalaglag yung kanyang stomach. Pag nakatihaya, yan yung supination, no? Nakasupine. So sa kamay, ganun din. Pagka ang kamay ay binaba nating pag ganun, yan po ay pronation. Kapag ginalaw natin na naka-face up, no? Nakapaakyat yung kanyang position ay yan po ang supination o supination.
Ayan. Sa kamay naman po yan. Okay. Rotation naman, yan, very common pag nag-exercise tayo, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan po ay rotation, no? It means turning movement of the bone around its own axis, no? So pwede din yun sa hips, no? Yung pag ginaganon-ganon natin yung hips natin, rotation po yan. And then pag ni-reverse natin, that's another movement, no? Another example of rotation. Okay? So madali maintindihan yung rotation, no? Ayan. Yan na po yung panghuli sa ating talakayin when it comes to the definition of terms. Okay? Let me check. Uy, lumagpas na pala tayo. Nag-overtime na tayo. Sorry, hindi ko na malayan. No? So, ayan po. At our time check now is 1:10 na pala. Okay? So, sobra excited. Okay, yun yung ano lang po natin, just ano lang po, no? You don't really have to memorize each one, pero at least may idea lang kayo na pagka ang movement ay paikot, rotation, pag movement ng kamay ay palayo, abduction, pagpalapit, no? Doon sa normal position, adduction, things like those, no? So, I want you to just be familiar with all of this, no? Although honestly, hindi mataas ang points dito sa ano sa movement, no, sa mga body movement kasi kung titingnan natin ito ay more on the parang nasa ano po, nasa bahagi po ng physical therapy, no? Pero just the same, you study it well, intindihin ninyo para tulad ng binabanggit natin, meron kayong working knowledge na kung sakasakaling meron kayong ma-encounter ng mga physical therapists at sinabi sa inyo na mga dorsiflexion, mga plantar movement, mga kung ano-ano man dyan, hindi naman tayo nagmumukhang walang naiintindihan. Okay? So maraming salamat. Are there any questions? A question before we end our session for today? So to recap, napag-usapan natin yung mga learning objectives natin and then we have also discussed a little briefly naman doon sa anatomy, physiology and then yung mga stages of life, no? From the cell to the tissues and then organ systems and yung kabuuan ng katawan ng tao which is the organism. And then initially we also have discussed about the different body movements. Actually sa susunod na mga mabalikan din po natin po yan. We just discussed doon sa mga definition yung kanyang mga katawagan. Okay, kung wala nang tanong, maraming salamat. See you tomorrow. Sa ating pagpapatuloy, pag-usapan natin by tomorrow, basahin nyo ang mula sa pages 12 ng inyong manual hanggang doon sa, ayan, babalikan natin uli ng kaunti yung mga body movements na yan hanggang doon sa page 22. Okay, we'll be tackling about the body regions and then body positions, yung mga ganun, no? Which mahalaga yan sa ating pagpapatuloy bilang mga massage therapist. Okay, so maraming salamat. Kung wala na, see you tomorrow. God bless, arigato, and study well. Continue to study. Sa mga doon, sa mga medyo kinapos pa rin, message nyo ako, no? Pag-usapan natin kung ano pa yung pwede natin gawin because definitely, kaya you have to do something about your scores. Kasi pagka hindi nyo po ayusin po yan, okay lang sana kung matataas yung score na susunod ninyo ng mga quizzes kasi hahatakin yung mga failing scores ninyo. Pero kung mababa pa rin, magkakaproblema kayo sa final result ng inyo pong written, sa inyo pong theoretical aspect ng training natin. Okay? So, like I said, tuloy lang sa pagbabasa, tuloy lang sa pag-aaral, wag lang kayo ma-discourage. Kung may problema, you let me know how I can be of help to you. Maraming salamat. God bless. See you tomorrow.